Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kapag iniharap mo ang mga unang bunga ng iyong ani sa pari, tatanggapin niya ito at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos ay sasabihin mo sa harap ng Panginoon, ang aking ninuno ay isang Arameyong pagala-gala. Siya'y bumaba sa Ehipto kasama ang kakaunting pamilya at doon ay naging isang malaking bansa, makapangyarihan at marami. Ngunit inapi kami ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya tumawag kami sa Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno. Dininig niya ang aming daing, nakita ang aming paghihirap at pagdurusa. Inilabas niya kami sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay at kahanga-hangang gawa na may mga tanda at kababalaghan. Dinala niya kami sa lugar na ito at ibinigay sa amin ang lupaing sagana, sagatas at pulot. Kaya ngayon, Panginoon, dala ko ang unang bunga ng lupang ipinagkaloob mo sa amin. Pagkatapos nito, ilalagay mo ang handog sa harap ng Panginoon at sasamba ka sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sumaiyo ang Panginoon sa oras ng pagsubok. Ang nananahan sa piling ng kataas-taasan ay mananatiling ligtas sa anino ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at tanggulan, ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Hindi ka niya pababayaan sa panganib, ililigtas ka niya sa bitag at kapahamakan. Babantayan ka niya sa kanyang mga pakpak, ang kanyang katapatan, ang iyong kalasag, sapagkat iniibig niya ako. Siya'y aking ililigtas. Iingatan ko siya, sapagkat ako'y kinikilala niya. Tatawag siya sa akin, at siya'y diringgin ko. Sasamahan ko siya sa oras ng kagipitan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kaligtasan ay malapit sa iyo. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ito ang mensahe ng pananampalataya na aming ipinapahayag. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat ang sumasampalataya ng taos puso ay itinuturing na matuwid, at ang nagpapahayag ng pananampalataya ay nagkakamit ng kaligtasan. Sinasabi ng kasulatan, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Walang itinatangi ang Diyos, Hudyo man o Griego, sapagkat iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Si Jesus, puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Doon siya tinukso ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa panahong iyon, kaya nagutom siya. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa mataas na lugar at ipinakita ang lahat ng kaharian ng daigdig. Sinabi nito, "Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan at kaluwalhatiang ito kung sasambahin mo ako." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo at siya lamang ang paglilingkuran mo." Dinala siya sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat na ipagbibilin niya sa mga anghel na ingatan ka." Ngunit sinabi ni Jesus, "Nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos ng lahat ng tukso, umalis ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, nagsisimula tayo ngayon sa unang linggo ng Kwaresma. Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin sa ilang, sa lugar ng katahimikan, gutom at pagsubok. Bakit sa ilang nagsimula si Jesus? Sapagkat ang ilang ay lugar ng paghuhubog. Doon nasusubok ang puso. Doon lumalabas ang tunay na laman ng pananampalataya. 3 tukso ang hinarap ni Jesus. Una, tukso ng kaginhawaan, gawing tinapay ang bato. Ikalawa, tukso ng kapangyarihan, mapasa kanya ang lahat ng kaharian. Ikatlo, tukso ng pagmamataas, subukin ang Diyos. Hindi masama ang tinapay, hindi rin masama ang kapangyarihan kung ito'y tama ang paggamit. Ngunit ang tukso ay ang unahin ang sarili kaysa sa Diyos. Sa ating buhay, ito rin ang ating mga tukso. Kapag gipit tayo, tinutukso tayong gumawa ng mali para lamang makaraos. Kapag may pagkakataon sa kapangyarihan, tinutukso tayong magmataas. Kapag may tagumpay, tinutukso tayong kalimutan ang Diyos. Ngunit ang sagot ni Jesus sa lahat ng tukso, iisa, ang salita ng Diyos. Hindi siya nakipagtalo gamit ang sariling opinyon. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagpakita ng yabang. Ang sandata niya ay ang kasulatan. Ito ang paanyaya sa atin ngayong Kwaresma. Mag-ayuno, hindi lang sa pagkain, kundi sa kasalanan. Manalangin, hindi lang kapag may problema, kundi araw-araw. Magbigay, hindi lang kapag sobra ang pera, kundi kahit may konting sakripisyo. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na iligtas tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin.
Ang ikalawang pagbasa ay nagsasabing ang kaligtasan ay malapit, nasa puso at bibig natin. Ang ebanghelyo naman ay nagtuturo na sa gitna ng tukso, hindi tayo nag-iisa. Kung si Jesus ay tinukso, tayo rin ay tutuksohin. Ngunit kung si Jesus ay nagtagumpay, maaari rin tayong magtagumpay sa tulong ng Diyos. Ngayong linggo, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang aking ilang? Ano ang tukso na paulit-ulit kong kinakaharap? Ano ang salita ng Diyos na maaari kong hawakan bilang sandata? Mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi panahon ng lungkot. Ito ay panahon ng pagbabalik, panahon ng pag-asa, panahon ng panibagong simula. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aking kahinaan, Ikaw ang aking lakas. Sa gitna ng tukso, Ikaw ang aking tanggulan. Tulungan mo akong piliin ang tama kaysa madali, ang kabutihan kaysa pansariling interes, at ang iyong kalooban higit sa lahat. Amen.